panalangin bago po tayo magsimula sa ating worship service.
Let me read to you po from John 16 verse 33. Alam ko po, very familiar po itong verse na to. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Tunay na sa Lord lamang po ang kapayapaan. Ang Lord lamang po ang makapagbibigay ng kapayapaan na hindi natin maintindihan. Kaya ngayong umaga po ay bilang pag-express po ng nag-uumapaw nating pagpupuri at pagmamahal sa Panginoon, malaya po tayong kumanta, pumalakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Magandang sambang umaga sa inyong lahat. Magandang sambang umaga sa inyo, Panginoon. Ayan ang alalahanin, nang isilang siya
Panginoon. Maraming salamat, Lord. 2,000 years ago, Panginoon, nagliwanag ka nang pinanganak ka, Panginoon, sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa napakalaki mong pagmamahal, pag-ibig sa amin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo na magliwanag ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Whatever we do, Panginoon, in everything we say, Panginoon, Ikaw lamang at ang pangalan mo lamang ang makikita. Hallelujah. Hallelujah. Pag minasi ang ilaw, pag-alabin sa mundo,
Mapiling ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Halina aming Diyos, sa aming pagpupuri, tingin, O Diyos, ang aming pagsamba, tanggapin, O Diyos.
Let's pray po. Lord, salamat po sa buhay po namin po at sa pagpapala po na natatanggap po namin. Salamat po. We offer po our tithes and offerings po. I-bless niyo po yung makapagbigay at yung mga hindi po nabigay. At bigyan niyo po ng mga trabaho yung hindi po nabigay. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Didum 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 Pasko'y pagmamahalan ng mga tao, Pasko'y pagbibigay ng aginaldo, Pasko'y banal, dapat tayong magsaya. Ating damin ang diwa ng Pasko, si Kristo'y sinilang para sa akin at sa'yo, upang sa sala ay mahamutan.
Good morning, everyone. Ayan, full pack tayo ngayon. Kaninang umaga, first service ay hindi tayo masyadong puno. So, meron tayong guest ngayong umaga. Pwede po ba, once I call your name, ay tumayo po kayo sumandali para i-welcome po tayo, i-welcome kayo ng ang church. May I call Florence Velasco, invited siya ni Jacqueline E. De Leon. Ayun, nandun siya sa taas. Pwedeng manatili po kayong nakatayo. Another one, Mel Malik Espaliardo. Ayun, isang bata. Invited sila ni Maricar. Then Mel Jane o Mel Espaliardo. Invited din sila ni Maricar. Okay, church, let's welcome them ng CTTB SBC Welcome. 1, 2, 3, go! Welcome! Ayan, so you are very much welcome. Pwede na po kayo umupo. And invited din kayo mamaya sa aming Christmas celebration, mamayang hapon. And of course, gusto rin natin i-acknowledge yung presence ng ating pamilya, kamanggagawa ng Christ in the Philippines and one of the Board of Trustees of our organization. May I call the family of Pastor Randy Maniquez. Tayo kayo. Ayan. Actually, pwede na, Pastor Randy. Actually, si Pastor Randy ay anak ng butihing pastor ng ating original na CTTP-SBC before. Ngayon po ay nasa Davao sila, pero si Pastor Randy ay nasa Camp Norte, Panganiban. Okay, so purihin ang Panginoon. Maligayang Pasko. Ang ganda ng inawit ng mga bata. Maligayang Pasko. Maligaya ba kayo? Yan yung natutuwa ako doon sa mga bata. Talagang, it's really good to see our children, ano? May another one, pahabol. Okay, may I call Princess Salgo? Sa taas ba? Ayun, so welcome, Sister Princess. So, purihin ang Panginoon. At indeed, ay ang Kapaskuhang ito ay talagang punong-puno ng maraming surprises. So, we are on the second week of our December preaching series na God with Us, always ahead of us. So it's a declaration na ang Diyos ay kasama natin pero He's always ahead of us. So last Sunday, tinalakay ang love made visible in John 3:16 and 1 John 4:9. God's love didn't stay in heaven, it came near. Kaya madalas nating sinasabi na Jesus is the reason for this season. So manalangin po muna tayo, hingin natin ang blessing ng Lord sa kanyang message this morning. Tunay na kagalakang ang paglapit sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw just a prayer away. At sa bawat panahon na kami nagagather, nagtitipon, umaawit, sumasamba sa iyo, talagang naranasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, O Diyos. And your presence makes the difference every time we come together. Pagpalain mo ang mga salita mo ngayong umaga, hayaan mo ang aming mga puso ay mapuno ng pag-ibig para sa iyo, mapuno na talagang ang buhay namin ay laging nakaangkla sa iyo, Panginoon. At ang buhay na ito ay talagang nagkaroon lang ng tunay na kahulugan ng kilalanin ka namin sa aming buhay. Kaya let your word dwell richly in our hearts this morning as we listen to this, O God. Salamat po, itong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Binati niyo na po ba ang inyong mga katabi, likod, harap ng maligayang Pasko? Ayan. So, this morning, ang message po natin is about peace in the midst of the noise. Ayan. Kapayapaan sa kalagitnaan ng kaingayan.
Okay, nang ingay. So let's read our passage. Yun na lang main verse ang tatanawin natin. It is in Luke chapter 2, verse 14. Sabi diyan, "Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom His favor rests." In John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you, not as the world gives." Ang main idea ng ating message this morning is this: true peace comes from God, not circumstances. And it is available to those who receive His favor and trust in Him. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Daraanan natin all throughout hanggang sa huli. So, paano nga ba tinatanaw ng karamihan ang Pasko? Ayun, paano nga ba tinatanaw ng karamihan ang Pasko? Usually, may tatlong pagtanaw dito, the major ones. First, celebration. Sino na po yung dumalo ng higit sa isang Christmas party? Sa opisina, sa school, everywhere. Christmas parties are everywhere. Right? Another one, meron pang upcoming celebration yan. Mamayang hapon, ang family, si TTPSBC family, ay ang celebration nito ay 3:00 ng hapon. Dito muna tayo, pero pagkainan na, punta na tayo doon sa parking space na hinabol ngayong Pasko. Ay, kasi di na tayo kasya dito. Mahirap gumalaw. Okay, another one is vacation. Nagpaalam yung isang leader natin, sila Bill at Ab, nandun sila ngayon sa family ni Bill. At madalas kinukuha nila yung time ng Kapaskuhan para mag-spend ng, mag-take ng leave para mas mahaba ang celebration, and they want to be with their family. Ako po'y magbabakasyon. Next Sunday, uuwi ako ng Nueva Ecija to be with my family. So finally, ito yung time ng bakasyon. Kahit hindi naman talaga nagpapahinga. Kasi pag pumunta ka doon ako, kahit saan punta ka, dalaw dito, trabaho rito, hindi ka pa rin talaga nakapagpahinga. Although, parang ito lang yung time na umalis ka sa lugar mo. And the third one is tradition. Tradition, may caroling, simbang gabi, Noche Buena, maraming ilaw, maraming parol, maraming regalo, puto bongbong, ano pa ba yung isa? Bibingka, masasarap na pagkain sa lamesa. Sa totoo lang, ang Pilipinas daw may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Ayan, hindi lang ito masaya, maingay din ito. Sabi nila, yun daw, pinakamaingay na bansa ay ang Pilipinas kapag Kapaskuhan. Tayo po yun. Actually, pagsapit pa lang po ng Burr months, marami na po. September 1 pa lang, meron nang nagpapatugtog sa radyo o sa TV o pinaghahandaan to ng mga malls. Marami ng decorations na nakaabang dyan. May babati ng Merry Christmas, di ba? At hindi lang yun, kaagad, anticipated mo, naku, may 13-month pay kami, doble yung aking sweldo. May bonus pa. So, lalo na yung mga nagwo-work. At marami na ring parol na for sale sa kalsada, lalo na sa Pampanga. At sumisilip na rin po si Jose Marichan. Ayan. So, makikita po natin ang ganitong larawan. At pagdating mismo ng December, ibang level na po ang kaingayan. Divisoria, huwag kang pumunta ng Divisoria ng December, lagot ka. Halos hindi ka makaka-park, talagang mahaba ang parking area na pupuntahan mo. Marami na rin pong tiyangge sa kapaligiran. Dito po sa Arca South, nakapunta na po ba kayo yung tinatawag nilang night market? Ayan, usong-uso yan. Kahit sa mga malls ay nagagawa na rin ng mga tinatawag na night market. Maraming simbang gabi. Ayan. Mayroong mga fireworks.
lalo na sa Bispiras ng Pasko. And of course, ito rin po yung opportunity for family gathering, family reunions. So, ganito yung Paskong Pinoy. Masaya, makulay, at maingay. Pero, hanggang dito lang ang tingin ng marami. Parang nakatutok lang sa mga panlabas na anyo ng Kapaskuhan. Nakakalimutan ang tunay na mensahe po nito. Ito rin po ang hindi alam ng karamihan. Sa likod ng tawa, ingay, may mas maingay pa na hindi naririnig ng marami. At yung ingay na nasa loob ng ating mga puso. Noise na hindi ito naririnig ng iba. Pressure. Nagkukumahog na matapos yung trabaho. Mayroong tinatawag na deadlines. Pagod. May mga bills na kailangan bayaran. Yung bayad sa kotse, di ba? Bayad sa bahay. So, may mga conflict din among the families, in the office. So, may fear of 2026. So, the fear of the unknown, mga decision making, hindi alam paano ito haharapin. Yung noise na kahit na matulog ka na, hindi tumitigil. Sa gitna ng lahat ng ito, may mensaheng dala ang salita ng Diyos. In Luke 2:14, sabi doon, "Glory to God in the highest, and on earth, peace." Ito yung pag-uusapan po natin ngayon. Alam niyo ba na ang unang Pasko, hindi ito tahimik? Puno ito ng kaguluhan, ng ingay, ng kahirapan. At doon mismo sa gitna ng ingay at kaguluhang ito, nagsalita ang Diyos. Dumating ang Diyos ng kapayapaan. Kaya ngayon, tatanawin natin at titingnan natin kung paano nagdadala ng kapayapaan ng Diyos sa mga pinaka-maingay na bahagi ng ating buhay. So, tingnan natin yung una. God brings peace into the noisiest moments. Ano ba yung noisiest moments mo ngayon? Luke 2:14, "Glory to God in the highest, and on earth, peace." Marami sa atin, ini-imagine ang unang Pasko na isang tahimik, payapa, pero biblically, hindi ito ganun. Tingnan natin yung scenario ng unang Pasko. Siksikan ang buong syudad kasi po may deklarasyon si Cesar Augustus ng census. Sa lahat ng nasasakupan ng Roma, kailangan nilang pumunta doon sa Bethlehem at magpatala. Punong-puno po yung lugar na ito dahil sa census ni Cesar. Lahat ng bahay, guest room, occupied na po. Si Joseph at si Mary kailangan pumunta doon para magpatala. Literal, nag-house to house sila, naghahanap ng matutuluyan. Pero wala po silang makita. Kagampan pala ni Mary that time. At siya po, dumating ang kapanganakan. Manganganak na siya. So si Mary ay nanganak sa Sabsaban. Sabsaban, isang kwadra, kulungan ng mga hayop. So ang itsura nito, hindi ito tahimik. Kasi nandun yung unga ng baka, yung sound ng kambing, manok sa paligid. May amoy ng hayop, nandun ang dumi, ihi nito. So, yung nakikita mo sa mga Christmas card o sa mga nativity scene sa mall, parang perfect Christmas scene, pero hindi po. Pangit ang itsura nung ipanganak ang ating Panginoong Jesus. So, at nung kapanahunan din yun, may mga pastol na nagbabantay ng tupa at nagulantang po sila. Biglang lumiwanag mula sa langit, may tunog, mensahe mula sa mga anghel. Lahat sila'y nagulat, but then humanga. Sa simpleng gabi nila na yon, dumating ang mensaheng kalwalhatian at kapayapaan. Dahil ang buong Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Mayroong political tension, may oppression, may takot, kawalan ng katiyakan,
Mga pamilyang walang matuluyan, nasa dispersion ang Israel. Mabigat ang taxation, ang buwis, and the future, hindi maliwanag. Punong-puno ito ng uncertainties. So, this is the scenario ng unang Christmas. Nang dumating si Kristo, pumasok siya sa isang broken, noisy and chaotic world. At dito, may lesson na ipinapakita sa atin ng Diyos. Hindi hinintay ni Jesus na tumahimik muna ang mundo bago siya magdala ng kapayapaan. Nagbigay siya ng kapayapaan kahit nasa gitna pa ito ng kaguluhan. Kaya nga mga kapatid, hindi kailangan perpekto ang sitwasyon mo para maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Ang kailangan lang, si Jesus ay nariyan sa puso mo o kaya si Jesus ay iyong papasukin sa puso mo. Sa gitna ng magulong Bethlehem, naparito po ang Diyos. At bago ipahayag ng mga anghel ang kapayapaan, una muna nilang pinuri ang Diyos dahil ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagkilala kung sino ang Diyos. Tingnan natin kung paano ang kalwalatian ng Diyos ang nagseset ng stage para sa kanyang kapayapaan. God's peace begins with God's glory. Luke 2:40, sabi niya, glory to God in the highest. That's the first cry out. The first message from heaven. Ang kapayapaan ay hindi nagsisimula sa atin. Ito'y nagsisimula sa Diyos. Noong unang Pasko, ang unang mensahe ng langit ay hindi peace on earth, kundi glory to God. Hindi sinabi ng mga anghel, relax, magiging okay din ang lahat. Ang sinabi nila, God is at work. Give Him glory. Bakit po? Because peace begins with the right perspective. Peace begins with the right perspective. Next slide. Okay. When God becomes big, our problems become small. Gaano kalaki ang problema mo? Gaano rin kalaki ang Diyos mo? May narinig akong ganito. Kahit daw pagsamasamahin mo ang lahat ng problema ng buong mundo, sa kamay ni Kristo, maliit lang yan. Mas malaki ang Diyos. Remember, yung naganap na ilang taon yun? Ano tawag doon? Yung COVID. Remember that? Buong mundo yun. Pero alam natin, ang Diyos ay in full control. When God becomes big, our problems become small. Have you experienced that? Naranasan niyo na po ba ito? So, when God is glorified, our hearts are stabilized. Kapag lumalaki ang Diyos sa paningin natin, lumiliit yung bigat ng problema. Kapag niluluwahati ang Diyos, tumitibay ang puso natin. Hindi ba mayroong old song, count your blessings, name them one by one. Pag nakapokus ka sa problema, antidote is, count your blessings, name them one by one. Alin ang mas marami, blessings o problema? Ano? So, totoo ba to? Peace begins with the right perspective. Sa Biblia, how many promises we have? So, mga kapatid, ang pagsamba ay hindi lang kanta. Ito'y pag-aayos ng puso. Kapag ang atensyon natin ay nasa Diyos, hindi tayo kayang kainin, hindi tayo madaling kainin ng problema, ng takot, ng ingay, mga alalahanin o kaguluhan sa kapaligiran.
Alam niyo po ba kung bakit marami sa atin ang kulang ng kapayapaan? Hindi dahil sobra ang problema, kundi dahil hindi na natin nakikita kung gaano kadakila ang Diyos. That's why Christmas recenters us. Ang kapasuhang ito ay paalala kung ano ang nasa sentro ng buhay po natin. Sino ang sentro ng buhay natin? Hindi tayo, kundi ang Diyos. Habang abala ang mundo, God is at work. Hindi niya tayo iniwan, bagkos bumaba siya dito sa lupa. That's the message of First Sunday. Hindi nagbago agad ang sitwasyon, pero dumating ang presensya ng Diyos. Kaya nire-recenter tayo ng Pasko. Mula sa takot, pabalik sa pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Mula sa ingay, pabalik sa pagsamba. Kapag ang Diyos ang nasa sentro, ang kapayapaan ay sumusunod. Tama ba? Meron bang pagsubok na hindi natapos? Natatapos ang pagsubok. Kaya, ito po yung tandaan natin, kapag malinaw ang pagkilala sa Diyos, nagiging posible ang kapayapaan. Pero sa talata na meron tayo ngayon, ang peace ay hindi automatic. Ang sabi ng mga anghel, yun daw peace para sa lahat. Pero, hindi ito para sa lahat. Ang peace ay to those on whom His favor rests. Ano po ibig sabihin nito? Ang kapayapaan ay regalo ng Diyos sa mga pusong bukas tumanggap sa Kanya. At dito tayo dadalhin ang kwento ng Pasko sa mga taong unang nakaranas ng kapayapaan kung bakit sila ang pinili ng Diyos. So listen to this. God's peace comes to the humble and open-hearted. And on earth, yung kalahati po ng glory to God in the highest. And on earth, tingnan niyo po muna, binigay muna niya ang kalangitan. Then ngayon, tumingin siya sa baba. And on earth, peace to those on whom His favor rests. Medyo mabigat po ang linyang ito at madalas hindi tama ang pagkaintindi ng marami. Peace is offered to all, but peace received by some. Next slide. Okay. Peace is offered to all, but received by some. Not yet. Hindi pa yan. Okay. So, hindi po sinabi ng mga anghel, peace to everyone automatically. Ang sabi nila, peace to those on whom His favor rests. Ano ibig sabihin po nito? Available ang peace sa lahat, pero nararanasan lang ng mga tumatanggap kay Jesus ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay regalo ng Diyos, pero ang regalo kailangang tanggapin. Sino ang unang nakatanggap ng mensahe na to? Mga pastol. Mga pastol. At dito natin makikita ang puso ng Diyos. Sino ba ang mga pastol noon? Nung kapanahon ng ngayon, sila yung pinakamababang antas ng lipunan. Mabaho, marumi, laging nasa bukid, kasama ang mga hayop. Hindi po sila educated, not respected, hindi pinagkakatiwalaan. Sa kultura nila, ang pastola ay iniiwasan, hindi iniimbitahan. Pero sila ang unang pinuntahan ng kalangitan. Sila ang unang nakarinig ng balita ng kapayapaan at hindi lang yun, sila po ang naniwala sa mensahe. Sila ang tumugon, kaya pumunta sila doon sa lugar na naroon si Jesus. Pumunta sila kay Jesus. Kinuwento nila kay Maria at Jose yung kaganapan na na-encounter nila mula sa langit.
At umalis sila at ibinalita ang bahaging ito sa mga tao. So, kaya nga, hindi mga religious leaders, hindi yung may titulo, hindi yung may posisyon, hindi nila narinig yung narinig ng mga pastol. Kaya, peace is not about position. Kahit presidente ka ng Pilipinas, may kapayapaan kaya si Presidente Marcos ngayon. Sabi nga nila, the way up there is lonely. Kasi puno yan ng maraming problema. Peace is not about education. Kahit PhD ka pa o marami ka pang doctoral degree, hindi ibig sabihin o garantiya na may kapayapaan ka. Peace is not about wealth. Minsan nga ang mga mayayaman, ang mga punong-puno ng alalahanin. Peace is about posture. So, katulad ng sabi, hindi tungkol sa taas ng ranggo, hindi sa kapal ng wallet o ng ating bank book, hindi sa ganda ng resume. Kung sino ang marunong magpakumbaba, siyang unang makatatanggap ng kapayapaan. So, ngayon ang tanong, how does peace come? Paano bang dumadating ang kapayapaan? Dumarating ang kapayapaan sa isang puso na niwe-welcome si Kristo. Sa mga taong nagsasabing ng ganito, Lord, hindi ko kayang mag-isa. Lord, sinusuko ko ang takot ko sa'yo. Lord, sa'yo ako magtitiwala. Kaya, mga kapatid, peace begins when we release control. Who is in control of your life now? Next slide. Peace begins when we release control. Sino may control ng buhay mo ngayon? Asawa mo? Business mo? Education mo? Peace begins when we stop pretending we're okay. It's good not to be okay unless you acknowledge it before God, right? It's okay not to be okay, pero don't pretend. You better tell it to the Lord. Peace begins when we open our hearts. Yung iba ayaw magsabi ng loob. Nahihiya sila, natatakot, na ma-judge. Ang sarap nga, may Diyos tayo. Ano mang kalagayan ng puso natin, we can tell it to God freely. Na hindi tayo ma-judge. Ang sarap na may Diyos, di ba? Ang sarap na, kasi ang Diyos, kaibigan tayo. Di ba si Jesus friend natin? We can tell our joy. We can tell even kahit na yung palpak natin. Nararamdaman natin. Tell it to Jesus. Let's open our hearts to Him. Kung merong makakaintindi noon siya, kaya nga siya nagkatawang tao. Di ba umiyak si Jesus, nagutom, maraming karanasan ng pagkatao niya ay kaya siya naging human para to sympathize with us. So, peace begins when we stop trying to fix everything alone. Naku, ang husay natin na mag-fix ng problema, nagkakaluko-luko tuloy. Maraming ganito. Ayaw magtiwala kay Lord. Subukan mo ang Panginoon. Maraming pagkakataon sa buhay ko na I know, wala akong magagawa. Kaya ang ko is manahimik, to be still and know He is my Lord. So stop trying to fix everything alone. Minsan, nananahimik lang talaga ako. Kasi alam ko, the more I talk, the more na bumibigat pa yung damdamin ko. So sometimes silence is the best answer sa mga bagay-bagay sa buhay. So peace begins when we say, Jesus, please step in. Lord, take over, di ko to kaya. Ayun. Kaya kapag sumuko ang puso natin, doon lang pumapasok ang kapayapaan ng Diyos. So,
Kaya napakahalaga na makita po natin itong bagay na ito. So, ngayon, alam na natin kung kanino dumadaloy ang kapayapaan. Ang tanong naman, anong klaseng peace ba ang binibigay ni Jesus? Anong klaseng kapayapaan ba ang ibinibigay niya? Kasi may version din ng peace ang mundo. Yung peace ng mundo, temporary, fragile, madaling mawala. Pero ang peace ni Jesus, hindi peke, hindi pansamantala, at hindi ito kayang nakawin sa'yo. So let's look at the kind of peace only Jesus can give. Jesus gives a peace the world can never give. John 14:27, my peace I give you. Sabi nga, my peace. Not as the world gives. Very clear si Jesus dito. Walang ibang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan, kundi siya lang. The peace Jesus gives is different from the peace the world offers. So the world's peace is external. External, galing sa labas. Pero yung peace na nakadepende sa sitwasyon. Kapag okay ang lahat, peaceful ka. Pero temporary peace yun. Karaniwan, ganito yung formula ng mundo. Andyan yung kapayapaan. Kasi lahat nga ay external. Pag may success story ka, may comfort, may pera, may vacations, achievements, entertainment, temporary adventure. Actually, ang mga bagay na ito ay magaganda. Hindi ito pangit. Pero panandalian po ang ginhawang dulot po nito. Di ba, sabi nga nila, hindi ka pwede mag-count on sa mga external. Iiwan mo yan, oras na mula ka sa mundong ito. Ayun, okay ang mga ito, walang masama roon, pero panandalian, ginhawa ang maibibigay nito sa atin. Pag dumating ang bagyo ng buhay, guguhurin ang lahat ng ito because you cannot count on them. So, Jesus' peace is internal and unshakable. Di ba? Sabi niya, my peace I give you. Whose peace is this? Jesus. Yung peace ni Jesus ay nakabase sa Kanya. Hindi sa kapaligiran. Bakit? Kasi siya mismo ay prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. So, sinasabi sa atin dito ni Jesus, you will have peace even in the storm, because I am with you. Naalala niyo sa Mark 4, natutulog si Jesus, may bagyo. Kasama niya yung mga alagad niya, nataranta ang mga disciples. Dahil si Jesus, tulog. Pero bumabagyo. Ginising nila. And so sudden, pinawi niya yung bagyo. So, His presence does not remove storms. His presence brings peace inside the storm. Kung papansinin niyo po, ilang taon na kayong Kristiyano, magluluk back ka, di ba yung mga pasimula, parang bata yan. It's so easy for them to fall, to cry. Pero habang tumatanda, overcome nila yung mga karanasang ito, na natural yan, tumatatag sila sa mga problema. Ganon din dapat tayo. Kung matanda ka ng Kristiyano, dapat kilala mo na, dadaan lang yung problema. At saka pag hindi mo kaya, bigay mo kay Jesus. So, sa John 16:33, ay sabi ay ganito, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Napaka-honest ni Jesus sa atin. Hindi niya sinabing walang pagsubok. Ang sabi, you will have. May ganito kasing offer minsan tayo sa mga hindi pa Kristiyano. Sasabihin,
Naku, pumunta ka sa church, tanggapin mo si Kristo, mawawala ang problema mo. That's not true. Totoo, dumami pa nga ang problema kasi naging matuwid ka. Ang dami mong kailangang harapin. At dapat pagharap mo, nakakalugod kay Kristo. So, you will have trouble. Ano-ano ba yung problema doon? Andiyan ang karamdaman. May mga tanong nga sa akin, ba't kaya yung mga pastor, ang daming may karamdaman ngayon? Ayan. Mayroong finances, problem, financial stress, family conflict, disappointments, so many. You will have troubles. But Jesus also said, take heart. I have overcome the world. Stand firm. Don't panic. Definitely, magbabayad ka pa rin ng kuryente at tubig, ng bahay, kung nangungupahan ka. Pero, nakakatulog ka pa rin ng mahimbing. Tama ba? Oh, may conflict sa family. May biyayang bigay ang Lord sa salita niya kung paano ka dapat humarap dito. Natatakot ka ba sa 2026? Sabi ng Lord, take heart. I am with you. Kung nandoon ako sa 2025, nasa iyo ako. Kasama mo ako sa 2026. Yung title nga ng ano natin, God with us, always, the word is always, ahead of us. Papunta ka pa lang doon, nandun na si Jesus. So, alam niyo po ba yung noise, yung counseling headphones? Picture nga, tingnan natin. Let's see the picture nito. Next slide. Ayan. Sino po yung may ganyan? Yung headphone na yan. Minsan, nakikipag-usap ako, ewan ko ba kung si Checo yung kausap ko, hindi niya ako iniintindi, noon pala di niya ako naririnig kasi naka-headphone siya. Ito ay noise cancelling headphones. Hindi nila pinapatay yung ingay sa paligid. Existing pa rin. Pero pag ito'y nakasuot, mas stronger yung tinig, yung sound sa loob ng tenga mo at hindi ka na-control ng noise sa labas. Ganyan din ang peace ni Jesus. Hindi niya tinatanggal ang problema, yung ingay ng problema mo, pero binibigyan kanya ng kapayapaan na mas malakas kaysa sa problema mo. Pwede ka pa rin magkaroon ng payapang puso. Trouble is real, but Jesus is greater. Amen? Jesus is greater than the totality of problems in this world. So, now, the question is, paano ba natin mararanasan yung kapayapaan na ito sa araw-araw? Tingnan nga natin. Pause and listen to God. Minsan you need to stop. Huminto ka. Huminga ka ng malalim. Di ba? Sabi ng mga doktor, deep breath. Lalo na yung matataas ang blood pressure. Manalangin. Sa pananalangin, makinig ka sa Kanya. Because peace flows from His presence. Kadalasan kasi, maingay kasi tayo mismo pag may problema. Sige, maingay tayo. Minsan, hindi tayo nananahimik. Kaya talagang punong-puno tayo ng kabigatan. So, another one, give God your burdens. Matthew 11:28, ano sabi? Halik kayo. Kayong nabibigatan, magsiparito kayo. Magaang dalhin ang aking pamatok. So, kung hindi mo kayang buhatin ang lahat ng problema, kaya give God your burdens. Sabi sa Philippians ba yun, or Peter, cast your cares. 1 Peter 5:7 ba yun? Casting all your cares on Him. Ibigay mo sa Kanya yung iyong mga problema. So, kaso, madamo tayo kay Lord. Bili mo, ayaw mong bitawan yung problema mo at ibigay kay Lord.
Pinagdadamutan natin, basura yan eh. Bigay natin sa Kanya yun. Papalitan niya ito ng kagaanan. Hindi na wala yung problema, pero mararamdaman mo ang presensya ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos. Another one is surrender what you cannot control. Sabihin mo, Lord, hindi ko kaya to, kaya ibinibigay ko sa'yo. Sabi ng lifesaver, pagka may nalulunod, hindi niya agad sinasagip habang buhay pa siya. Ano tawag doon? Habang gumagalaw pa siya, tinatanaw lang niya saan siya lumubog, tsaka niya sasagipin. Ang tendency pala noon, habang gumagalaw siya at sinagip niya, dalawa silang pwedeng malunod. Alam niyo ba ang Lord, habang di ka nagsusurrender, habang you are in control, hindi mo mararanasan yung kanyang kapayapaan. So, surrender what you cannot control. We need to accept things sometimes sa life na ito. Tanggapin natin ito from the hand of God. And kung ano pwede nating improve, mabago, baguhin natin. So, after you surrender, trust God's timing. Hindi mo kailangang malaman lahat ng mangyayari. Kaso, it's a matter of trust kasi. Hindi mo kailangang malaman lahat ng mangyayari. Kailangan mo lang kilalanin ang Diyos. Ang Diyos ang may hawak ng future mo. Right? Amen? Ang Diyos ang may hawak ng bukas mo. So, ngayong Kapaskuhan, hindi lang dumating yung pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kasama doon yung kapayapaan na ibinibigay niya sa mundong ginagalawan natin. So, kaya ngayong umaga, napakasimple lang ng conclusion natin. Una, paki-flash. Ayan. Peace is not a feeling. It's not a place. Minsan kasi pagka hindi ka payapa, pupunta ka sa isang lugar. Pero babalik ka, hindi ka pa rin na-resolve, Not a situation. Even not a season. Peace is a person. And His name is, pwede ba natin sabay-sabay sabihin? Jesus. At mga kapatid, hindi mo kailangan maging perfect yung sitwasyon mo para maging payapa ka. Kung saan naroon si Jesus, naroon din ang kapayapaan. Now the question, nasan ba si Jesus ngayon sa buhay mo? Nasan si Jesus sa buhay mo ngayon? Nakikita mo ba kung ba't ka nagugilimahalan? Kasi hindi makita si Jesus ngayon sa buhay mo. Nasan siya ngayon sa iyo? Ang sabi kasi kung saan naroon si Jesus, naroon ang kapayapaan. Because He is the Prince of Peace. So, ngayong Kapaskuhan, narito sa puso natin si Jesus. Definitely, we have the Prince of Peace. And may we be an instrument of peace to others. May we become the Prince, yung tinatawag na tayo yung peacemaker. We must be the peacemaker. Siguro hanapin natin, nasan nga ba si Jesus sa puso natin? Kasi baka wala na si Jesus diyan. Kaya ang bilis nating matumba, ang bilis natin ma-prostrate, ma-disappoint. Kasi, ang sabi, peace on earth, to whom His favor rests. Definitely, once we are in Christ, Jesus is there. Amen? So, why not this Christmas, let His peace enter your anxiety. Enter your home, kung may sigalot dito. Even your decisions.
Meron ka ba ngayon na pinagdaraanan na sensitive and decision making? Allow Jesus to work it with you. Relationships, even the future. So, let Him take over our hearts, our lives. Amen? Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga, reminding us, pinapaalala mo sa amin, na ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, kung saan dumating ka sa mundong ibabaw na ito. Taglay ang kaligtasan para sa bawat isa. Hindi lang yon, nandiyan ang kapayapaan na dulot mo. Hindi mo lang kami iniligtas, kundi inoffer mo sa amin na with you, Lord, kahit may gulo ang mundong kinalalagyan namin, kahit may problema na hinaharap kami, we can still find peace because you are in us. Kaya, sa Kapaskuhang ito, nawa nga, yung kagalakang dulot ng Pasko ay mataglay ng bawat isa sa amin. May we become a blessing as well sa aming family, sa aming mga friends, kapitbahay, kapatiran, sa aming mga katrabaho. Dahil kung merong dapat maging higit na magalak, talagang matuwa ngayong pagdiriwang na ito ng Kapaskuhan ay kami dahil narito ka sa amin, pinanganak ka sa aming puso, Panginoon. Kaya dalangin ko na ang mensaheng ito ay taglayin ng bawat isa sa amin na talagang the more na mapaalalahanan kami, we're not in control but you. And because of that, we surrender ourselves sa iyo. At darating ang kapayapaan dahil alam po namin, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, and you have the best solution in this life. Kasi hawak mo ang aming buhay. Salamat po. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, dako po tayo sa ilang announcement. Ayan. Ayan. So, katulad ng sabi natin kanina, this afternoon, 3 p.m., dito muna tayo pupunta. And after ng konting program, doon tayo pupunta at doon tayo magkakaroon ng fellowship. Okay? Then, sige. Okay. Okay. And we're red daw. Yun ang sabi ng program. Kung wala kayong red, touch of red. Okay? So, another one ay ang bawat D1, yung first gen, they have their share sa atin. So, may konti tayo, may lechon tayo mamaya, etc. So, we will just enjoy. Take note, ha? Yung mga bawal. Okay, so, in connection with this, after po ng service, lahat ng men ay hinihiling po na maiwan kasi may tent po tayong itatayo doon sa parking. Kaya mga men ay just, doon na raw dumiretso sa parking area para itayo yung tent na ngayon ay naroon na. So, next, ayan, ito naman ang Youth Christmas Celebration on 3rd Sunday. Next week na po yan. So, for the youth naman ito, that is 2 p.m. So, 2:00 naman po ang kanilang celebration. Next. Ayan. So, the most awaited children's camp o kids camp, ito ay sa December 26 to 28. Ayan.
Nakita natin yung mga bata rito. Sabi ko sa mga bata, bakit wala kayong offering box? Dapat after ng singing nyo, pumunta kayo sa mga parents o sa lahat ng ate at kuya. Pero may fundraising po silang ginaganap. Kaya pag hinad sa inyo, ay be generous enough. Kasi medyo malaki rin po yung gastusin nila. So, that will be in CTTP Cogonan, Nasugbo, Batangas, yung ating outreach doon. So, hindi na magbabayad ng venue ang ating mga campers. Ang registration fee is 1,500. So, inclusion nito ay 3-day meals, transportation, and camp shirt. So, payagan niyo po ang inyong mga anak kasi in charge naman ang mga CM staff dito. And ang ganda ng kanilang team, Growing with God, Rooted in Christ. So, just feel free to reach out for the CM staff ng ating church. So far ay yun lang. So, purihin po ang Diyos. See you all this afternoon. At busy na ang kitchen, crew natin. Sila magpe-prepare, magluluto ng food na provided po ng church. Tayo po ang bawat isa. At Merry Christmas po ulit sa bawat isa. Hallelujah. Sige po, tayo po ay, pagkatapos po nito, kamayan kayo. Kamayan po tayo sa isa't isa. At let's speak blessing to each other. At later, baka yung iba ay umuwi na. Kaya samantalahin natin yung araw na ito for us to fellowship with each other. Sige po. Salamat dakilang Diyos sa mensahe mo ngayong umaga. Ang sarap po na may Diyos kaming tulad mo, nangangalaga sa amin, hindi lang talaga sa spiritual, sa kaligtasan, even habang nabubuhay kami sa mundong ibabaw, ay ginagabayan mo kami, paano kami dapat makapamuhay ng fullness na sinasabi mo na naparito ka to give us life and have it to the full. And part nito, Lord, yung kapayapaan. Kasi hindi kayang bilhin ito ng mundo. Salamat na may kapayapaan kaming mula sa iyo, hindi mula sa mundong ginagalawan namin na very temporal lamang ito. At ito po ang kayamanan namin na taglay dahilan sa iyo. Kaya nawa nga ang iyong kapayapaan ang patuloy na managana sa aming pamilya, sa aming mga personal na buhay, na anumang dumating na mga pagsubok, alam namin kaya namin. Alam namin hindi mawawala ang kapayapaang ito na taglay namin dahil sa iyo. Kaya as we depart from this place, Lord, hayaan mo po na sama-sama namin muling tanggapin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, Ama, ang pagpapala na taglay namin sa iyo, Panginoong Jesus, at ang banal na Espiritu na lagi naming kasama, kaagapay sa pamumuhay sa mundong ito. Maingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas, ang prinsipe ng kapayapaan na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless everyone. See you later, 3:00 ng umaga dito sa church.